Malapit sa Disney World may malaking resort na abandonado na. Dati itong paraiso ng turista, ngayon tagong kampo na ng mga walang tirahan. Pinagtangkaan ako. Kung may kortina, siguro may nakatira na ron. Subukan nating tuklasin yan pero may ilang panganib. Ito ang nakakagulat na tula ni Vault at ang madilim na katotohanan sa likod ng abandonadong Disney Resort. Ilang milya lang mula sa Disney World, may isang lugar na madalas lang lampasan ng mga tao nang hindi man lang napapansin. Sa likod ng malalaking punong palma at kaluskos ng gate, matatagpuan ang dating isa sa pinakamagandang resort sa Florida, ang Orlando Sun Resort. Mas mahalaga ang kwento nito kaysa pagiging abandonadong hotel. Kwento ito ng pangarap, ambisyon at bilis ng pagbabago. Noong 1972 binuksan ito bilang Hyatt Orlando Resort. Isa ito sa mga unang pangunahing hotel para sa mga bagong turistang pumupunta sa Disney World. Sa mahigit 900 kwarto, talon, tennis courts, restaurant at tropical na hardin, paraiso ito para sa mga pamilyang naghahanap ng araw sa Florida. Matagal na itong umunlad at ito ang dapat bisitahin. Maraming alaala ang nabuo rito mula sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit walang bagay na panghabang buhay. Noong huling dekada 90, nagsulputan ang mga bagong resort malapit sa mga parke. Unti-unting nawala ang kinang ng HIAT, hindi na napupuno ang mga kwarto at tumanda ang gusali. At pagkatapos ng mga pag-atake noong 1911, hindi na nakabawi ang hotel. Noong 2003, nagsara na ito. Pagkalipas ng 4 na taon, sinubukan ng mga mamumuhunan na buhayin ito at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Sandaling gumana ito. Bumalik ang mga bisita, muling nagliwanag ang mga ilaw at pakiramdam ay muling babangon ang resort. Sa kabila ng mga ngiti, nanatili ang mga problema. May mga nagreklamo tungkol sa resort. Noong 2012, muling nagsara ang resort at sa pagkakataong ito ay tuluyan na. Muling sinakop ng kalikasan ang lugar at nanatiling nakatiwangwang ang mga kwarto, tila naghihintay ng bisita. Parang panaginip na di natapos ang paglalakad dito ngayon. Paalala na kahit maliwanag na lugar ay kumukupas din. Kamusta pare? Lumilikha pa rin tayo, tumatanda na tayo. Bata ka pa Oo talaga. dahil sa trabaho. Trabahong nagpapabata. Oo, masaya kami. Oo. Siguro. May napatay dito sa labas. Di nga? Ang daming pulis dito. Oo, sinong pumatay? Isang squatter ba? Ewan. Sana di squatter. Laging may sunog dun. So makikita mo pagpasok natin ang daming pinsala. Sige. Madalas may sunog sa himpilan ng pulis. Oo. Ang Celebrations ay isang bayan ng Disney na tinatawag nilang The Bubble. Wow. May catchphrase ako. Kapag umalis ako sa bubble, tinatawag ko itong no man's land. Ganun lang pala, diretsong pasok tayo dito. Ang wild. Parte rin ng bagay na yon, parang lahat ng mga tourist attractions at mga parke ay literal na katabi lang, sa kabila lang ng highway. Tapos meron kang ganitong lugar na parang walang may-ari o walang tao. Mukhang inangkin na ito ngayon ng mga squatter. Kaya maganda, magkakasama kami ngayon ni na Adam Dabu at si Josh. Ayos lang kaming magkasama dito kasi sinakop na ng mga squatter ang lugar, may komunidad na raw ngayon. Kanina lang sinabi ni Adam na may napatay sa kalapit na kalsada. Hindi pa namin alam kung sino o ano ang may gawa noon. Sana hindi mga squatter yon. Sana mababait sila. Pero kahit paano, matagal ko nang gustong pumunta dito kaya masaya ako na nandito na ako ngayon. Nandun ang mga kwarto, ilalagay nila ang mga kama at gamit. Yung may truck pupunta at kukunin yon. Kita mo yung malaking tumpok ng kama doon? Oo. Kaya tinatambak lang nila doon. At sino mang gusto nun siguro, pwedeng pumasok dito at kunin yon. Kaya walang pakialam ang kahit sino na nandito tayo ngayon. Sa tingin ko, wala. Ayos lang. Oo. Walang mga palatandaan, walang bakod. Wow. Tingnan mo. Ito na ang pinakamadaling pag-explore ko. Wow, ang daming nagtatapon ng gamit mula sa mga kwarto ng hotel na ito. Tingnan mo lahat ng kutsyon, kinukuha lang talaga ng mga tao ang mga yon. Ikaw ba ang sumulat niyan? Oo, tama ka. Grabe, lumang security booth. Oo. Nakakabaliw. Dati may lumang security booth dito. Ngayon, tinubuan na lang ng mga maliliit na puno.
Diyos ko. Mahabang araw. Oo. Grabe, ang dami niyan. Nakolekta mo yan ngayon? Eh hindi, galing ako Colorado. Umalis ako kasi tinangkang patayin ako ng boyfriend ko. Grabe. Oo. Grabe, dito ka nakatira. Kamakailan ko lang nakilala ang mga taong dito nakatira at sumama ang boyfriend ko sa kanila. Pero pakiramdam ko mali sila. Medyo ligtas ba dito? 1 linggo pa lang ako dito. Sige. Oo, kaya nga. Sige, bago pa rin. Oo. Mabait naman sila. Oo, mababait yung 2 nakilala ko. Sige. Mababait sila dito. Sige. Isa ito. Naintindihan ko. Grabe. Oo, parang mahaba ang araw mo. Taon. Saan sila pumunta? Oh, sige. Salamat. Magandang araw. Salamat. Kaya may aktibong hotel dyan sa Bandaron at maiisip mo ba ang mga bisitang nananatili doon at tinitingnan lang ang tanawin dito ng lahat ng mga abandonadong hotel? Sige. Iyan lang ang kailangan ko. May tubig na hindi gumagalaw dito. Ano ba yan? Wala na ang buong pader. Ganun na ba talaga yan dati? Naglalakad kami papunta sa main area. Mga 1 oras at kalahati na lang ang liwanag, kaya gusto naming bisitahin agad ang mahahalagang lugar bago dumilim. Kapag dumilim na, baka maging medyo delikado na ang lugar na ito. Oo, sasabihin ko nga bakit wala pa akong nakikitang iba. Pare, para itong war zone dito, para bang naghulog sila ng mga bomba dito. Talagang naguhulog ng totoong nuclear. Di ako makapaniwala na biglang nawala ang mga pader. Di mo man lang makita ang mga guho ng mga iyon, kaya medyo kakaiba talaga. Sige, mukhang may ayaw sa araw ng mga puso. Yung papasok na truck ng basura, di nila tayo pinapansin, di ba? Tingnan mo, Ton. Wala silang pake. Di ko alam paano niya nakuha ang bahay na to. Wala. Para sa akin, wala namang may-ari nito, maliban na lang siguro kung county or estado. Naiintindihan ko. Ang nakakabaliw isipin na kitang-kita natin ang bawat kwarto mula sa labas ngayon. Sige, nakakabit na ang gimbal ko mga tol. Mas gaganda na ang mga kuha habang nililibot ko ang lugar na to. Tingnan nyo ang dami ng gulong dito. Isa to sa mga pangunahing pasukan ng hotel. Ang daming graffiti sa mga pader. Isa ito sa mga counter na dati mong pinag-check-in. Hindi ako makapaniwala dito at makikita mo pa rin ng kaunti ang pangalan ng resort dyan. Nagkaroon ba ng sunog dito? Uy Josh, ganito ba dati ang kisame? Bumagsak lang ba o hindi? Sumpa ako sa buhay ko, wala man ng patak ng tubig dito dati. Ay grabe putik. Iba na talaga ngayon bro, dati may mga larawan ng Disney sa mga pader, malinis pa nun. Grabe. Kung kumakain at tumatambay ka dito, di mo mapapansin ang pagbabago. Kaya ito ang isa sa mga restaurant mga pare. Makikita mo na dati siguradong maganda at engrande ito. Ganito na ito dati. Wala na sila at mahirap nang makahanap ng murang lugar. Bakit? Paano nangyari? Alam mo? Gusto lang nila ng ganito. Inigiba na lang nila. Yun lang yun. Kaya ito ang isa sa mga palengke. Disney World, magic sa paraan mo, abot kaya, flexible bahagi ng magasin. Pero sa tingin ko, parang iyon ang mapa para sa ayos ng buong lugar na ito para sa hotel. Sa tingin ko, nasa convention center tayo ngayon. Oo, kaya ito yung restaurant at may mga menu pa rin na nakakalat dito sa sahig. Ay, tarantado. Ang dami, di ba? Karaniwan sa likod tama. Saan man, nariyan lang sila. Nagpapahinga ka lang? Hindi ka inano, tahimik lang sila sa sarili nila. Sa totoo lang, Ayos. Saan yung pool, Beth? sa gitna, parang dun din. Sige. Siguro parang walang tao sa pool na naiiwan. Salamat, bro. Ikaw rin. Maraming taga rito ang dumadayo dahil gusto nilang tuklasin ang lugar. Oh, may pool dito. Ay, grabe. Anong ginawa mo? Ay, natakot ako. Akala ko may Lizzie Polly na lalaki. Sino to?
Tingnan mo, may swimming pool. May mga squatter na nakatira doon kasama ang aso pitbull pa nga. Ayaw mong makialam doon? Grabe, tingnan mo yung nakatigil na tubig. Diyos ko, nakita ko yung pitbull. Yan ang pinakamasamang kawayan na nakita ko. May pitbull sila na hindi nakatali, kaya nakakabaliw. Pero tinawag naman nila pabalik ngayon. Palagay ko, pinoprotektahan nila tayo. Hindi na ako lalapit. Grabe, lahat sila dun lang nagpaparada ng kariton. Karaniwan, pinupulot nila ang mga plastic sa lupa buong araw para i-recycle gamit palagi ang mga kariton. Kaya sa tingin ko, pagmamay-ari ito ng ilan sa mga squatter dito at may isip mo kung gaano karaming tao talaga ang nakatira dito base sa dami ng kariton na meron sila. Bakterya at amoeba sa utak. Oh, siguradong nandun sila. Bibigyan ko ng earplugs. Baka makatulong. Palagi akong may dalang earplugs. Sinasabi mo na yung mga kwarto na may kurtina ay may nakatira. O kung may kurtina na nakaharap sa unahan, malamang may nakatira doon. Karamihan ng mga walang tirahan sa Highway 192 ay galing doon. Lahat sila ay pumunta lang dito. Walang nanggugulo sa kanila dito. Tama. Nagtayo sila ng maliit na komunidad. Napansin mo bang natahimik sila at pumasok nang may dumating? Tama. Di dapat ganon. Gusto ko yon. At least hindi nila pinapakawalan ng mga aso nila sa atin ngayon. Sobrang magalang pa nga sila na nandito tayo. Pag may pumapasok, di nila alam kung anong intention nila. Di nila alam kung may-ari ba ng lupa. Kung sino sila. May isang lalaki na kinawayan ko, hindi siya kumaway pabalik. Oh, wala siyang gulong, di ba? Tahimik lang kami, pinanood siyang dumaan na walang gulong. Iyan ang galing. Heto. Sa unang 10 segundo wala sa amin ang nag-video. Pinanood lang namin ito. Nag-video ako. Kumaway ako pero hindi siya gumanti. Sige, sa tingin ko parang conference room ito or baka ballroom pa nga ang laki dito. May ilan ka pang mga chandelier na nakasabit pa sa kisame. Medyo maganda sila tingnan. Talagang kakaiba ang disenyo. Diyan kami lumabas kanina, Josh. Malinis ang daan na ito. Parang nilinis mo ito sa kung anong paraan. Ito ang daan na dinadaanan nila. Iba ito. Hindi pa ako nakapag-explore ng ganito dati. Sobrang kakaiba ng pakiramdam. May mga sirang television dito, medyo mahirap maglakad sa ilang mga kwarto. Marami sa mga ito ay nasira at nagkakabagsak-bagsak na. Hindi ako makapaniwala na dumadaan tayo dito. Parang may nakaimbak na mga television at nasa kahon pa sila doon. Sa itsura nito, parang galing sila sa Panasonic. Ay, mas marami pa pala sila. Parang ginagamit nila ito bilang storage room ng mga television. Mukhang isa na namang storage room ito. Makikita mong tumira sila dito ng palihim dati. May mga unan at kutsyon pa. Tinatangkang kong magbigay ng senyas. Ikaw pala, wala akong nakitang kahit sino. Tinawagan ka lang nila dahil nag-aalala sila sa amin. Sumisigaw siya sa akin, umalis ka, ikaw na may camera o parang ganon. Hindi nga. Tinitingnan mo lang naman. Titingnan ko. Nakakagulat yan. Lahat sila nasa likod. 50 hanggang 100 ang naroon. 100 tao. Oo, kung titingnan mo yung mga kwarto na may nakasarang kumot, may nakatira doon. Sigurado. Ayaw nila sa harap kaya sa likod sila nakatira. Nandyan lang yun, parang sa likod lang ng mga gusaling ito. Sige, mag-ingat ka. Isang lalaki ang sumigaw sa kanya, bakit wala pang sumisigaw sa atin?
Siguro dahil tatlo tayo. Oh, Kaya ayokong pumunta dito mag-isa. ayoko rin mag-isa dito. Kakaiba. Nung una nang wala ng seguridad dito, bukas lahat ng gate, Oh, ginawa ko yung mga video doon at yun ang huli kong paglalakad. sige. Tuwing dumarating si Josh dito, hinahabol siya at di makapasok. Bakit parang ngayon wala nang pakialam at hindi na sigurado? Mukhang nag-iba na ang may-ari nito ngayon. Sige, kailangan ko itong tingnan. Di ko alam. Kaya nakalagay sa gusaling ito na para sa mga delivery, kaya malamang dito nila dinadala at dinodok ang karamihan ng mga supply ng pagkain. Napansin ni Josh ang U-Haul na truck? Tingnan mo ang mga marka ng ibon. Oo, kaya ngayon nasa likod tayo ng gusaling ito. Babalik tayo sa kampo ng mga walang tirahan, tapos pupunta sa kabila, hanapin ang U-Haul na bukas ang pinto. At pagkatapos may isa pang pool. Tingnan mo yung nagmamaneho ng kotse dito. Patapos na. Matatakot akong gawin yon. Paano kung mapako ako? O mabubog. Di ko talaga to. Sa ngayon, mukhang kalmado ang lahat at hindi naman nag-aalala sa amin ang mga tao rito. Pero biglang nagbago ang lahat. Ang kaibigan ko ay nagdala ng grupo ng mga mangangalakal na nagsimulang maghalongkat sa loob ng resort. Galing sa langit, pare. Siya yung may bisikleta. Nasa likod mo siya. Nagbibiro lang ako, pare, may aso dyan. Wag, tol. Ay, maiinis mo yun. Di pwede doon. Di pwede. Alam nila kung nasaan tayo. Nagbisikleta dito yung lalaking yon, tapos biglang lumala ang mga pangyayari. Doon na nila pinakawalan yung aso nila sa amin. Kasi isip ko, alam kong kailangan kong manatiling kalmado hanggat maaari. Kailangan mong tingnan. Talikod. Oh, wag tatalikod. Maglakad ka, tingnan lang. Lakad lang. Patuloy lang manood at umatras. Patuloy ka lang umatras. Patuloy ka lang sa pag-atras. Dapat na tayong umalis dito. Tara na. Wait, yung lalaki, pinakawalan niya aso niya sa atin. Saan ang daan paakyat? Pwede bang umakyat? May daan palabas doon. Pwede tayong dumaan doon. Sige. Sige, tuloy lang ako sa pagre-record mga pare. Nang lumiko siya, binaril ng lalaki ang aso niya. Bro, palapit na yun sa atin. Tinuloy ko ang record. Pero hindi nila kotse yon. Hindi, kasi U-Haul lang ang meron sila. Naalala mo? Oo. Hinahabol tayo ng asong yun, pare. Oh, ipinapakita pa niya yung ngipin niya, putsa. Kaya ano ang masasabi mong mabagsik? Oo, posibleng inatake tayo ng asong yon, pero tama ang desisyon ko. Alam ko ang tungkol sa mga aso kaya sinabi kong tingnan lang siya at huwag tatalikod. Kapag tinalikuran natin yon, sinusubukan nitong pumunta sa likod ni Adam at aatakihin ang binti niya. Paparating na sila. Ayan na. Nakakatakot yan. Sasalubungin nila tayo, kaya kumuha ka ng pamalo. Tangina. Dumiretso na lang tayo. Pwede ba dito? Kumuha ka ng tornilyo. Totoo. Sige, gawin natin. Dumaan tayo sa gubat, bahala na. Makikita mong galit sa amin ang mga lalaking yon, kaya ibinalik ko lahat ng gamit ko sa bag ko. Umalis na kami. Karamihan sa mga video ay mula sa mga kaibigan ko. Ayos lang tayo, hindi nila tayo papatulan. Ganyan din iniisip ko. Makakaalis tayo dito, mga tol. May nagmamaneho. Nakakatakot yun. Marami pa sanang makita pero tapos na ako. Paparating na sila. Paparito ba sila dito ha?
Habang palabas ako, nakita ko yung dalawang lalaki at ang aso nila na tumatakbo papunta sa amin. At doon na ako tuluyang tumakbo. Ayokong magbaka sakali. Lalo na't may balitang may napatay na raw dito noon o kamakailan lang. Ay, leche. Kakabalik ko lang sa kotse. Ikaw ang magmamaneho. Ligtas na tayo. Anong nangyari? Pare, nakita mo ba? Tumigil siya. O ikaw ang tumakbo. Bro, nung makita kong papalapit siya, agad akong tumakbo. Kung di kami tumigil at nagsimulang tumakbo, baka hinabol pa rin nila kami. Masasaktan kami kung di kami tumakbo. May mangyayari talaga. Pwede pa kaming hinahabol? Seryoso, hindi biro ang ngipin ng asong yun. Oo. Pag kinagat ako nun, ospital agad tayo. Yung aso, parang ikaw din ang target niya. Sa'yo siya nakatingin, hindi sa akin. Ang talino mo dun sa pag-atras, kailangan kong tandaan yun. Oo. Yun ang nagligtas sa akin. Oo, manatiling kalmado at huwag tumakbo. Nakuha ko lahat yon. Magkakaiba pala tayo ng opinyon. Siya nandun, abala sa pagpapalipad ng drone niya. Nagsimula akong mag-record gamit ang drone ko. Nakaraos ako sa aso ngayon, hinahabol na si Josh ng mga tauhan. Nagalit sila sa pagpapalipad natin ng drone. Oh, siguradong sigurado. Aso rin nila yon na pinalaya nila. Sa totoo, hindi harap-harapan pero halos magkadikit na. Oh, tol, parang nag-zoom out ka. Gusto ko lang makita ginagawa nila. Tama, di ba? Ayaw talaga nilang ipakita sa atin ang ginagawa nila. Sila nga. Sige, pupunta na kami ngayon sa Fugado Chao. Uy, ayun ang U-Haul truck at tinatakasan natin ito. Diyos ko. Hinahabol tayo ng mga lalaking may mikropono. Bro, nang makita ko silang tumatakbo, sabi ko, tatakbo na rin ako. Nalalaglag pa pantalon ko. Pare, na-record mo, di ba? Na-record ko lahat. Nahuli ko kayong pauwi mula sa pwesto ko. Mula sa aso? Oo, pero paano yung tao nung hinabol niya tayo? Meron ka rin nun. Parang mukhang mga langgam sila kasi malayo sila. Bro, magtatapon ako nito ngayon. Nandito na tayo sa Fugo de Chao. Ang buhay ay nangyayari sa mga misteryosong paraan. Grabe. Kumakain ng masarap na pagkain matapos habulin ng mga aso. Mga ngalakal o kung ano man, mga tauhan. Mga ngalakal. Oo. Ano ang kosa mo? Matagal na akong di naranasan yon. Oh, ito ang sa tingin ko. Iwanan. Gusto mo yatang tikman lahat ng handa nila. Susubukan ko yan, kukunin ko yan. Maraming salamat. Parang tumatakbo ka doon. Kung maglalakad ako doon, hindi naman nila malalaman na nandun ako. Maghahalo lang ako sa mga tao. Sige, ihahatid na namin si Adam, si Bu Adam. Nagawa natin. Sarap ulit mag-explore. Babalik ako doon sa kabila. Oo, babalik ako. Oo, babalik na. Yan ang huling beses na papasok tayo doon. Hindi na ako babalik doon. Oo, ako rin. Pareho tayo, pero marami pa talagang hindi natin nakikita. Marami pa tayong matutuklasan, di ba? Yun din ang mangyayari. Ganon din. Pare-pareho lang ang mga gusali. Nakuha natin yung magandang perspektibo kung paano ang itsura ng lahat, pero ang mahalaga, nakaligtas tayo. Tatapusin ko na ang video ngayon. Uwi na si Adam, uwi na rin kami, at may flight kami bukas na kailangan naming abutan.